Kaway-kaway sa mga nanay na wala naman daw tayong ginagawa sa loob ng bahay kaya naman tumataba na lang tayo, Diyos ko day. Magandang araw! Ito talaga ang problema natin mga nanay kapag tag-ulan. Ang ating sinampay, dali-dali natin kinukuha at maaabutan ng ulan. Sayang ang effort mo kapag nabasa uli, Diyos ko day. At syempre, pagkatapos mo maglaba ay hindi pa naman nauubos ang gawain mo't siguradong napakakalat ng loob ng bahay. Sa paglilinis nga sa bahay, mas bet kong inuuna ang kwarto dahil talagang ito ang pinakamadaling ayusin para sa akin. At kung itatanyo ako ilang araw bago ako magpalit ng cover ay pag madumi na, ganun na lang o maisipin na lang ni motherhood. Hindi na naman ganun kasensitive ang mga anak ko dahil malalaki na sila. Compare nung mga bata sila ay talaga na mapipilita kang araw-araw ipalit cover lalo na kapag may lungad o suka. Anyway, isa itong bagay na to na nakakatulong sa akin sa kwarto para bumango. Kaya naman kahit hindi ako madalas magpalit ng cover ay okay lang kasi mabango naman dito sa kwarto dahil nito. After ko nga maglinis ay binubuksan ko na to at sinasarado ko ang pinto para naman yung amoy niyan lumalabas ay talagang nakukulong at dumitiim dito sa kwarto namin. At in fairness, may pailaw pa yan. At syempre, habang gumagawa ka sa loob ng bahay ay may bata kang inaalagaan na maya't maya nang kumain. Hindi pa patawarin ang buto ng manok, Diyos ko day. Nakatapos na nga tayo sa kwarto kaya naman isara natin na hindi lumabas ang bango. Char. At in fairness naman dito sa ating kusina na consistent sa kalat. Uy, nag-iisa ka na lang dyan, kawawa ka naman. Char. At bago nga tayo maghugas ng plato ay nilinisan ko muna tong manok na binili namin kanina umaga at maghapon namin itong uulamin. Isang lutuan na nga lang dahil wala pa nga kaming gasol at sabutin lang ang gamit namin. At nandito na nga tayo sa ating kusina. Hay buhay! Hindi ka naman makapagreklamo na lagi ka naguhugas kasi lagi ka rin kumakain. Alam mo na yan. Ipagpasalamat na lang natin na lagi tayong maraming hugasin. It means meron tayong hinahain sa hapagkainan. At dahil nanay ka at ikaw lang ang naiiwan sa bahay ay malamang ikaw talaga ang gagawa niyan. Buti na lang talaga at malakas ang tubig sa gripo para naman napapadali ang paghuhugas ko. Anyways, may technique nga pala ako para laging konti lang ang aking hugasin pang malakasan tong technique na to. Char. Alam nyo bang kahit marami akong plato ay hindi ko talaga inilalabas? Kung anong bilang lang namin dito sa loob ng bahay ay siya rin bilang din ng plato namin dito. Para naman pag gagamit silang plato at nakita nilang hugasin na ay mapipilitan silang maghugas at wala na silang gagamitin. O diba mindset ba? Mindset. 4 na plato nga lang inilabas ko kasi 4 lang naman kami dito. Dati talaga hanggat may plato kuha lang ng kuha. Kaya yun tambak lagi sa lababo. At syempre pagkatapos ko maghugas hindi ko rin nakakalimutan magpunas ng pader pati itong aming lutuan. Nakasanayan ko na rin sa isang beses isang araw na maglinis ng aming lutuan. Ganun. O diba? Sa dami nating ginagawa wag na kayo magtaka kung bakit malalaki ang braso nating mga nanay. Nagtataka nga rin ako dahil sa dami kong ginagawa ay nakuha ko pang tumaba imbis na sumeksi. Diyos ko day. Ito na talaga ang exercise ko araw-araw at talaga naman pagkatapos ito'y tagaktak ang pawis. At sa paglilinis nga ang pinapahuli ko talaga ay ang pagwawalis. Kaya naman it means malapit na tayong matapos at nagwawalis na ako. Diyos ko day. Natuwa pa nga ako sa maliit na apple na to na ang sabi ni Mickey ay cherry apple daw. At sa wakas kahit ilang minuto ay makikita kong malinis ang bahay dahil malamang pagkatapos ng 5 minutes, 10 minutes or 15 minutes ay malamang balik na naman sa pagkakalat ang mga bata ko nito.